Rotate your phone. You can turn your phone on. Okay. Yan na. Ikaw na. Ikaw na? Sige. Start na tayo. Good afternoon po sa inyong dalawa. Good afternoon po. Start tayo ng SOW2. Okay. Na-review niyo yung mga lessons natin sa SOW1. Hindi po. So, this training will include 30 sessions. At mag-start 13. Mag-start tayo ng session 1 today. For the sake ng mga mag-SOW2, you need to review yung SOW1 para doon sa continuation ng training. At nadidistract. Tuloy natin. May qualification to undergo SOW2, di ba? Ano nga iyon? Group. At least you win. So, at least 5. And you will start yung discipleship ng 5 na yun na ituturo nyo kung ano yung natutunan nyo doon sa SOW1. For those who will undergo this, kung hindi nyo pa nagawa, habang ina-undergo nyo kumukuha kayo ng SOW2, pwede nyo gawin na yung requirement for SOW2 ay magawa nyo before this training ends. Ang sukat sa dalam. So, punta tayo dun sa first lesson. Ang first lesson natin ay spiritual growth. Sa tingin mo, bakit kinakailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya? Ano ba ang reason ng paglago na kinakailangan natin? Para po makapag-serve. Para makapag-serve. At nagtatakip ng bibig yung isa. Para mas lumalim yung relationship. Yes, sige. Next time, mas marami na kayo. May definition pala ang spiritual growth. Ang spiritual growth is a process of transformation by which a believer is conformed into the image and likeness of Christ Jesus. Makikita natin yung reason sa Bible sa Romans chapter 8, verse 29. Punta tayo sa Romans chapter 8. Sabi dito sa English, "For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren." Tingnan natin sa Tagalog. Romans. Saan ang Romans ayun? 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sa 1 John chapter 2 verse 12 to 14, makikita din natin dyan. Yung isa pang dahilan bakit kinakailangan natin magkaroon ng spiritual growth. Sabi dito, "Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagkat inyong nakikilala ang Ama. Kayo'y aking sinusulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala, yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at sa inyong dinaig at inyong dinaig ang masama." Dito sa dalawang key verses na to, sa Romans at doon sa 1 John, pinapakita dito na ang purpose ng Diyos para sa isang mananampalataya ay lumago sa faith.
na hindi manatiling baby lang. Doon sa praise line, makikita nga natin, may 3 stages ng spiritual growth na sinasabi. So, sa little children, ito yung nagsisimbolize ng mga bagong mananampalataya na they began their faith in the Lord when they accepted the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. At ito ay parang katulad ng infancy unto childhood. Ipinanganak bago lumalaki siya. So, little children, nabanggit ni Pablo na bilang mga bata o mga bata sa pananampalataya, mayroong mga gustong mangyari ang Diyos para sa bawat isa. Hindi lang nanatili sa little children, na tinatawag din young men, base doon sa 1 John. Itong young men na to, a period of spiritual adolescence and manhood, has grown into a disciple and lives a life of victory against the enemy. So, mula sa pagiging sanggol, naging bata, naging teenager, hanggang sa naging man. Yung bang papunta na sa adulthood, pero hindi pa siya adult talaga. So, may development siya. At yung pangatlo na stage ay yung fathers. The stage in which a believer becomes capable of producing spiritual children and taking care of them. Yung mga fathers, sila yung may deep and intimate knowledge of God na. Kumbaga, nagkaroon na ng maturity sa kanila. Kaya pwede na silang makapag-alaga din ng iba. So, sa tatlong stage na to, sa tingin mo, nasaan ka na? Parang di naman tunay yun. Ano na rin, little children, young men, and fathers. Merong sinabi si Tatay Ben doon sa SOW2 book na committed ang Diyos for us to grow spiritually. Magkaroon ng spiritual growth. Committed siya na gusto niya na maranasan natin ang paglagaw sa pananampalataya, hindi lamang para magawa natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, kundi para lalo pa natin siya makilala sa kung sino siya. Di ba pag bata, naka-dependent lang siya sa nag-aalaga sa kanya. Pero habang nagmamature mula sa infanthood, papunta sa childhood, papuntang adolescent and manhood, meron ng level of responsibility na nararanasan. Kasi natututo na at lumalago na. Imaginin mo ang isang tao, madalas natin pag-usapan ito si Bonjing, di ba? Imaginin mo ang isang tao, ang tanda-tanda na niya, pero nakalampin pa. At may hawak pang bottle ng milk, bote ng gatas, at tatakbo-takbo na gano'n ang itsura. Kalaki-laki ng tao, pero gano'n ang itsura. Parang hindi siya normal. Hindi siya parang, hindi parang, kundi hindi talaga normal. Kasi habang nagkakaedad, dapat na lumalago din yung kanyang motor skill, yung kanyang speech skill, pati yung iba pang yung intellectual skill niya. So, committed ang Diyos na palaguin tayo sa nating pananampalataya. At yung ating paglago ay nakabase sa dalawang factor. Yung kilos ng Diyos sa atin at pakikipag-cooperate natin sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, pakikipag-cooperate sa Kanya. Huy, pakikipag-cooperate sa Kanya. Pero alam niyo, may requirements pala to grow spiritually. May 4 na requirements for spiritual growth. May 4 na requirements for spiritual growth. Merong isang batang lumapit sa isang minister. May dala siyang dal, ang ganda-ganda ng dal niya. Tapos parang pinagmamalaki niya yung dal niya doon sa pastor na yon. Sabi niya doon sa pastor, tingnan mo yung dal ko, bagong linis ko siya, pinalitan ko siya ng bagong damit. Kaya lang, bakit hindi siya lumalaki? Katulad ng bunso kong kapatid. Yung bunso kong kapatid kasi lumaki na. Mas matagal na tong dal na ito sa akin kaysa dun sa bunso kong kapatid. So, sinagot ng pastor, yung batang babae niyan, sabi niya, kasi yung dal mo, yung kapatid mo may buhay. Buhay.
living thing. Pero yung dalmo, non-living thing, wala siyang buhay. So, ang unang requirement for spiritual growth is life. Dapat may buhay. A person can only grow spiritually if he has the life of Christ in him. Kaya pala maraming mga Kristiyano na parang nanatiling baby na lang. Dahil hindi nila naranasan yung spiritual growth. May mga Kristiyano naman na nagsasabi Kristiyano sila, pero walang paglagong nararanasan kasi ang tanong doon, yung buhay ba ng Panginoong Jesus ay nasa sa kanya na? In other words, yung person na yun must have eternal life. Kinakailangan na siya ay ligtas o tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Dahil yung mga tao lamang na tumanggap sa Panginoong Jesus ang may buhay na galing sa Panginoong Jesus. Isang binhi na tutubo, lalago at mamumunga. Isang binhi na hindi mananatiling buto o binhi, kundi may buhay kasi natutubo ito. Ganon din sa ating pananampalataya. Lalago tayo sa ating pananampalataya kung tunay nga ang buhay ng Panginoong Jesus ay nasa sa atin na. So, yun yung unang requirement. One, the person will have spiritual growth if he has the life of Jesus Christ in him or in her. So, ang pangalawa, ito yung madalas na katanungan eh. Yung sa pangalawa, dito yung hindi hindi siya madali natanggapin na kasama pala to para ma-acquire natin yung spiritual growth. Kung ang una ay life, ang pangalawa ay brokenness. Kaya pala tayo nakakaranas ng mga sitwasyon sa buhay natin dahil kasama ito sa proseso ng ating spiritual growth. Yung brokenness, ibig sabihin, we need to be buried. Kinakailangan tayong mailibing. Bakit kaya? Inaalaw ng Diyos ang isang mananampalataya to be buried deep to problems, trials, and persecutions so that the hardness of his heart will be broken. Alright? parang yun pala yun, no? Kaya tayo nakakaranas sa mga sitwasyon sa buhay natin. Minsan yung mga pangyayari, minsan may mga taong involved. Kasi we need to be broken, we need to be buried. Kasi may hardness ang heart natin na kinakailangan mabasag, kinakailangan mawasak, nang sa gayon makakilos ang Diyos sa atin. Makikita din natin yan sa John chapter 12 verse 24. Yung isa sa mga paborito kong ano to eh. Actually, ito yung verse na binigay sa akin ng Lord nung nag-decide akong iwanan yung aking pagiging civil engineer. Sabi sa 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang isang binhi o isang buto ng halaman o puno, kapag tinanim mo yan, may covering yan, ang tawag doon husk. Husk o pinakabalat niya. At yung covering na ito, hanggat matigas siya, hindi lalabas yung buhay na nandun sa loob. Bakit? Harang siya o bara siya para yung totoong reason ng binhi o kung ano yung binhi na yon ay tumubo at makapamunga. So, ang isang puno, maghihirapan siyang tumubo o yung binhi, maghihirapan siyang tumubo hanggat nandoon pa yung matigas na harang o yung husk na tinatawag. May sa palay, meron siya yung ano ng palay, balat ng palay. So, hindi pa siya talaga bigas. At kahit nasabihin mo pang itanim mo siya at hanggang nandoon yung matigas na bahagi na iyon ng binhi, hindi talaga siya tutubo. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 11, chapter 4, verse 7 to 11. Ang sabi diyan, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang lakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Verse 8, sa magkabila ay nagigipit kami,
gayon may hindi na naghihinakpis, na natitilihan, gayon may hindi na wawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi na nasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming mga katawan, sapagat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Sa verse 16 to 17, ituloy natin. Kaya nga hindi kami nanghihimagod o napapagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian, walang hanggan. Parang ang hirap sa Tagalog, pero yun yun. The life of Christ in every believer cannot manifest itself unless the hard exterior is removed. Ano ba daw yung hard exterior na nagiging hadlang upang mag-manifest yung buhay ng Panginoong Hesus sa atin? Number 1 is pride. Number 2 is ambition. Number 3 is selfish desires. Hanggat ito ay nasa sa atin, hindi makikita ng lubusan yung kaluwalhatian ni Jesus sa atin. There must be dying of self. Dying to self. Nang sa gayon, yung Jesus ay maging kitang-kita sa atin. Si Paul, na-experience niya itong mga bagay na to. Kilala natin si Paul, di ba? Sino nga ba si Paul? Isa sa mga apostol. Bago siya naging apostol, ay siya isang number 1 na taga-usig na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At sa kanyang karanasan, maraming mga bagay na ginawa siya na kinakailangang matanggal sa kanya. Si Paul, kung titingnan natin, isa siya sa mga apostol na nakaranas ng iba't ibang mga bagay na naging dahilan para makita niya na ang buhay niya ay hindi nag-aring kanya, kundi ang buhay niya ngayon ay nasa Panginoong Hesus na. Nakatanggap siya ng 40 latigo, -1. 5 beses niyang natanggap yun. Nahagupit siya ng 5 times ng 39 slaps. 3 times na siyang nahampas ng rods. Once siyang na-stone to death. Praise God, nabuhay pa siya ng mga panahon nun. Na-shipwreck siya ng 3 times. Madalas siyang makulong. Maraming beses din siyang na-rob o na-hold up sa panahon natin yon. Maraming beses din siyang nanganib mula sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Maraming beses din siyang nanganib sa mga false brethren o hindi totoo mga mananampalataya. Madalas siyang nag-suffer ng sleeplessness, hunger, thirst, and nakedness. At madalas din siyang nakakaranas ng malalim na concern para sa mga churches na niloob ng Diyos na gamitin siyang maisimula. Makikita natin to sa mga verses na kapag nakuha niyo yung ipapadala ko sa inyong outline o yung material, nandoon yung accounts ng kung paano si Paul na-experience niya na makaranas ng brokenness. Kinakailangan ma-buried siya. Kinakailangan niyang mailibing yung lumang pagkatao nang sa gayon yung totoong buhay na nasa sa kanya, ang Panginoong Hesus, ay makita o mag-manifest. So, hindi siya madali at kadalasan masakit. Wala namang gusto ng sakit pero kasama yun sa paglago na lahat ng tao na sa Panginoong Hesus man o wala, nakakaranas ng mga sitwasyon. Pero sa Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya, kinakailangan nating daanan ang mga bagay na yon kasi merong pinapalitan sa atin. Yung dating buhay natin, na buhay tayo sa ating sarili,
pinapailitan ito o pinapag-manifest sa atin yung buhay na nagmumula sa Panginoon Yesus. Meron isang tatay, nakita niya yung kanyang anak na naglaro siya. At sa paglalaro niya, ang dami niyang dusing, ang dami niyang dumi sa kanyang mukha. Tinawag siya ng tatay niya. Sa pagtawag sa kanya ng tatay niya, ang isa lang ang reason, mapunasan o matanggal yung dumi sa kanyang mukha. Pero sa halip na lumapit yung bata sa tatay, ginawa niya tumakbo ng tumakbo. Nakailang beses na tawag yung tatay, hindi lumalapit yung bata. So, ang ginawa ni tatay, hinuli niya yung kanyang anak, hinawakan, at pinipilit tanggalin kung ano yung dosing ng mukha. At sa ginagawa ng tatay, nagpupumiglas yung anak kasi hindi niya gusto at nasasaktan siya kasi madikit yung dumi eh. So, pinipilit siyang tanggalin. Nasasaktan siya pero kinakailangan kasi mananatili siyang marumi at hindi makikita yung ganda ng mukha niya kung mananatili itong, kung hindi lilinisin ng tatay niya. Yung tatay committed siya na linisin yung anak niya. Ganon din ang Diyos sa atin. Committed siya na makaranas tayo ng spiritual growth. Pero hanggat naroroon yung harang dun sa buhay ng Panginoong Jesus na nasa sa atin, yung life na meron ng Panginoong Jesus na in-invest niya sa atin, hanggat naroon yung pride, yung ambition, at yung selfish desires, hindi magmamanifest yung life na yun. So, kinakailangan dumaan tayo sa process o proseso ng brokenness para mailibing yung lumang pagkatao nang sa gayon lumutang o magmanifest yung buhay na nagmumula sa Panginoon Jesus. Sinong gusto ng brokenness? Lahat tayo ayaw natin. Pero kinakailangan natin yung daanan. Kinakailangan dumaan tayo. May mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin na ayaw natin. At may mga bakit Lord, kinakailangan namin maranasan to. Lagi natin tandaan, walang ipahihintulot ang Diyos sa atin na ikakapahamak natin. At walang ipinahihintulot ang Diyos sa buhay natin para masaktan lang tayo. May kadahilanan ng Diyos. Hindi natin alam kung anong kadahilanan ng Diyos. Pero ang isa para lumago tayo sa ating pananampalataya. Na huwag na tayo dumepende sa ating sarili, that is pride. Huwag nating habulin kung ano yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, that is ambition. At yung mga selfish desire na meron tayo. Kinakailangang matanggal yon nang sa gayon mag-manifest ang buhay ni Jesus sa pamamagitan natin. Nang sa gayon, maranasin natin that we are being conformed to His image from glory to glory. Ano nga yung una? Requirement para magkaroon tayong spiritual growth. Una is light. Pangalawa, we need to undergo brokenness. At pangatlo, obedience. Obedience. Paano natin mararanasan yung obedience kung hindi natin alam yung word? So, kasama sa obedience is eat the word of God. Hindi lang natin to basahin, kundi kainin natin, gawin natin bahagi ng buhay natin ang salita ng Diyos. In order to grow, believer must apply and practice the word of God. Hindi lang natin siya naririnig, hindi lang natin siya nababasa. Kinakailangan natin i-apply sa ating mga buhay. Kinakailangan din natin i-practice kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga taong gumagawa nito, they will learn to discern good from evil by constantly practicing the word. Malalaman nila kung ano yung tama mula sa mga mali, yung mabuti mula sa mga masama, sa pamamagitan ng pagpa-practice ng word of God. As these people continue obeying the word, they become skilled in the word. Habang nagpapatuloy na sumusunod sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, nagiging skilled sila sa word. Na may mga pagkakataon na kahit hindi hawak yung Bible, alam nila yun kasi yung nasusulat sa salita ng Diyos. Tinulad ni Pablo, inihambing ni Pablo ang mga Kristiyanong unskilled sa word,
sa isang baby na ang kaya lamang inumin ay gatas. Makikita natin yan sa Hebrew chapter 5 verse 12 to 14. Sabi diyan, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag niyong ipanumpa kahit mali ako. Saan na yun? Tama ba? Hebrew chapter 5 verse 12 to 14. Mali. Mali siya. Pero iniyan tulad. Pakihanap nga anak, baby. Only milk. Hebrews 5 verse 12. To 14, bakit mali yung verse? For though by this time you ought to be teachers, you have need again for Ang mali ang someone to akin. teach. Sa James pala ako. Tama pala. Ayun. Ayun. Sapagkat na kayo nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. At maging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi sa pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasasanay ang kanyang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Katulad ng sabi ko kanina, si Paul, inihambing niya ang mga Christians na unskilled in the word sa isang baby na ang pwede lang niyang inumin ay gatas o kaya lang niyang inumin ang gatas. Kasi nakabase sa edad yung kakayanan ng kung paano i-absorb yung nutrients at inihalin tulad ang Word of God sa pagkain ng ating buhay. Itong mga babying ito, nakikinig sila, pero hindi naman nila ginagamit o ina-apply ang mga salitang ito sa kanilang mga buhay. So nananatili silang baby dahil hindi nila ina-apply o hindi sila sumusunod sa kung ano yung nalalaman nilang sinasabi ng Panginoon mula sa kanyang salita. Ang mature Christian, yung mature na daw o nagmamature na Kristiyano, takes in solid food by applying what he learns from the Word in his life. Hindi lang niya ina-apply, kundi obey every command God gives him through the Word. In other words, he hears the Word first and then obeys. Masasabi natin tayo lumalago sa pananampalataya natin, kundi lang tayo hearers. We are doers. Natututo tayong sumunod sa kung anong sinasabi ng Diyos. Alright, go. Huwag magtakip ang tengo. Ang mature Christian takes in solid food by applying what he learns from the Word in his life and obeying every command God gives him through his Word. He hears the Word first and then obeys. So, paano nga naman makakasunod kung hindi alam kung ano yung Word? At paano namang mananatiling baby kung sumusunod? So, we need to be not just hearers but also doers kung anong sinasabi ng Panginoon. So, ano nga yung, requirements to grow? Ano yung una? Life. Pangalawa? Brokenness of being buried. Pangatlo? Obedience. So, aray. At pang-apat, commitment, be planted in the house of the Lord. Ang pang-apat, we need to be committed or we need to be planted in the house of the Lord. So, Psalms chapter 92, verse 12 to 14, ang sabi dyan, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that he planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. So, ang pang-apat at huling requirement, we need to be planted in the house of the Lord. We need to be committed
Kasi kasama to sa ating paglagaw sa pananampalataya. To be planted means to belong and be committed to a local church. Sabi sa Psalm 68 verse 6, sa Psalm 68 verse 6, na binabasa ko nga ito, sabi ko, aray. 68 verse 6. Mamaya naman may i-explain ng Lord sa atin. Ano nga daw yun? English na lang natin, ha? Kasi parang ang hirap siya sa ano. Those who are without friends, God puts in families. He makes free those who are in chains, but those who are turned away from Him are given a dry land. Inilalagay tayo ng Diyos sa isang pamilya. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, naririnig ba ako kumakawa dyan? For as the body is one and has a number of parts, and all the parts make one body, so is Christ. Gusto ng Lord na ma-involve tayo sa isang local church, to belong and be committed to a local church. At ang pangalawa, this local church must be the house of the Lord. Hindi lang ma-plant sa isang local church, hindi lang maging belong sa isang local church at maging committed sa local church, that local church must also be the house of the Lord. Ha? Paano natin makikita house of the Lord yun? May characteristic kasi ang house of the Lord. May characteristic ang house of the Lord. So, pwede yung ina-attendan mo ngayon o yung church na you are now belong is the house of the Lord. At pwede ding kinakailangan mong ipag-pray para maging house of the Lord. Kasi, ang unang characteristic ng house of the Lord, Jesus is Lord of the house. Kita natin yan sa Colossians chapter 1, verse 18. Ang characteristic ng house of the Lord, Jesus is the Lord of the house. At nakalagay dito, and He is the head of the body, the church, the starting point of all things, the first to come again from the dead, so that in all these things, He might have the chief place. Masasabing Jesus is the Lord of the house kung si Jesus is the authority in the church. Hindi ang pastor, hindi ang elders, hindi ang deacons. Ang authority doon sa loob ng church is Jesus Himself. Na even the leaders of the church is submitted under the authority of the Lord Jesus Christ. Masasabing house of the Lord, yung local church na yun, if Jesus is the Lord of the church. Hindi yung worker, hindi yung leader, kundi Jesus is the Lord of the church. Ang pangalawa, Jesus is alive in the church. Buhay ang Panginoong Yesus. Doon sa iglesia yon o doon sa church na yon. Makikita natin yan sa Revelations chapter 1, verse 18. And I was dead, and see, I am living forever, and I have the keys of death and of hell. Dahil si Jesus ay buhay noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. He is God. He is the Son of God. He is alive. Hindi siya nanatiling patay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nanatiling nasa ilalim ng libingan, nakalibing. Siya'y nabuhay mula sa mga patay. At sa local church, doon sa house of the Lord, He must be experienced as alive. Buhay. Na doon sa local church na yon, yung pag-ibig niya at yung kanyang kapangyarihan ay nararanasan ng church na yon. Una, Jesus is Lord, and Jesus is alive. Masasabi siyang house of the Lord. At dun sa lugar na yon, kung mararanasan buhay siya, kasi may transformation na nararanasan. Ang unang-unang miracle na pwedeng maranasan ng isang tao ay yung may pagbabagong na siyang nararanasan dahil ang buhay ni Jesus ay nasa sa kanya. From inside out,
may pagbabago siyang nararanasan. Na yung pag-ibig ng Panginoong Yesus at yung kapangyarihan niya, nagbabago ng buhay. Masasabing, House of the Lord yun, kung si Jesus ang Panginoon, si Jesus ay buhay dahil nagbabago siya ng buhay. Hindi na nanatiling kung ano yung dati, nagkakaroon ng pagbabago. At ang pangatlo, masasabing House of the Lord, yung local church na yon, kung ang Word of God is supreme. Ang final say ay ang Word of God. Sa Matthew chapter 24, verse 35, makikita natin dyan, Heaven and earth will come to an end, but my words will not come to an end. Sa Revelation chapter 22, verse 18 to 19. At bakit wala siya? Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Sabi dyan, For I say to every man to whose ears have come the words of this prophet's book, if any man makes an addition to them, God will put on him the punishments which are in this book. And if any man takes away from the words of this book, God will take away from him his part in the tree of life and the holy town, even the things which are in this book. Nangangahulugan, yung word of God supreme, walang dagdag, walang bawas. Kinakailangan na ilagay yung kung saan siya nararapat, yung highest respect. Ang supremacy ng word is justified by these important points. Hindi nagbabago ang word. At siya yung may authority. Ano mang ginagawa natin, hindi dapat, tawag doon, lalampas sa boundary ng kung ano yung naisulat na, yung mga experiences natin, gaano man ka-spiritual to, yung mga revelation na meron tayo, dapat yung word of God supreme. Kasi siya yung basehan ng kung ano yung lahat ng paglago at karanasan na ating na ma-experience sa buhay pananampalataya natin. At sabi sa Matthew 24:35 nga, Jesus self-told it for eternity. For eternity, kung ano yung sinabi niya. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, the word has power to change lives. Ang tanging makapagbabago lang ng buhay ng tao ay ang salitang binitawan na niya. Every word will be fulfilled. In matters of faith, doctrine, and morals, the final authority is the Word of God. Kaya nga, kapag may nararanasan tayo o may nangyayari, anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan? Anong sabi ni Lord? Anong sabi sa Bible? Kasi hindi pwedeng lumampas sa authority ng Word. Kasi supreme ang Word of God. Sa Colossians chapter 2, verse 8, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kinakailangan magbantay tayo na hindi tayo ma-impluwensyahan ng philosophy o madaya ng kung ano yung pamamaraan ng tao o sinasabi ng tao. Dahil ang world na ito ay pwedeng lumipas, ang world na ito ay pwedeng hindi maging totoo o madaya tayo, pero kinakailangan na alam natin kung anong sinasabi ng Word of God. So may 4 na karakteristik ang house of the Lord. Ano nga yun? 3 lang pala. Jesus is Lord. Pangalawa, Jesus is alive. At ang pangatlo, the Word of God is supreme. So doon sa local congregation na kinabibilangan mo, masasabi mo lang siyang house of the Lord kung itong 3 bagay na ito ay siyang nangyayari. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ay buhay. At ang kanyang salita ang makapangyarihan at ang may final say. Committed ang Diyos na magkaroon tayo ng spiritual growth. Dahil tayo ay buhay, at nakakaranas tayo ng brokenness, being buried, at nagkakaroon tayo ng desire to obey, nagkakaroon tayo ng obedience, at being planted in the house of the Lord.
dito sa diniscuss natin spiritual growth, gusto ng Lord na lumago tayo, may participation tayo. Gustuhin man natin o hindi, lalagot-lalago tayo dahil committed ang Diyos para sa ating paglago. At yan po natatapos ang ating unang session, spiritual growth. May buhay ka ba? Buhay ka ba? Kung tinanggap mo ang Panginoon Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ang iyong buhay, may buhay ka na nasa sa iyo. At gusto ng Lord na mag-manifest ang buhay na yan because committed ang Lord for us to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ as we grow in our faith. Any question? At ayaw na niya magtanong. Napaisip na siya. Any question? Wala? Talaga? Bakit wala? Bakit wala? Sa mga nasa live po. Sa mga nasa live po. Ano po kayong mga question? tanong nyo? Ano po question nyo? Mga nasa live. Ako may question. Kasi nasa papadala kong material to sa inyo. What is spiritual growth? Ano nga ba ang spiritual growth? Oo nga, paglago. Anong klaseng paglago? Ha? Ano daw? Pinag-aalog niya. Paglago. Ano nga daw yun? Ano nga yun? Anong paglago yun? You made the image and likeness of God. Ano ba yun? Ano nga yung paglagong yun? Parang Tama ba yun? ano yung paglagong yun? Ano? Yung umpisa? That we are being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Masasabing tayo'y lumalago kasi tayo ay unti-unting na ihuhubog. Tabang na ihuhubogin patungo sa wangis ng ating Panginoon Jesus, that we are being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Tama nga ba yung sagot na yun? Hinasa ko na sa inyo yung material. Isa pa ulit. Isa pa siya. It is a process of transformation kung saan, yun nga, naiko-confirm tayo patungo sa wangis ng ating Panginoong Jesus. That is spiritual growth. Ang sumunod, for us to grow in the Lord, what is required? Enjoy. Life. Life. Dapat may buhay tayo. Ano pa yung sumunod? Brokenness. Brokenness, Obedience. obedience, commitment, being planted Being planted. to a local church, na which is the house of the Lord. Ano daw ang characteristic para ang isang local church ay matawag na house of God? Jesus is mine. Jesus is alive. Yung una, Jesus Jesus is is Lord. Lord. Jesus is alive and The word The is word. the sub. the Word of God is supreme. The Word of God is supreme. So, ito po yung ating unang session. Kita-kits po tayo sa susunod na lesson, sa susunod na Sabado.
At pag-uusapan pa po namin kung saan namin gagawin yung susunod na lesson. Pero hingin ko na mag-close sa prayer si She. Okay, let's pray. Thank you, Lord, for today, God. We thank you sa pagbigay sa amin ng knowledge why spiritual growth is important, Lord God. And we thank you, Lord, for being so stubborn, Father, sa pagmamahal mo sa amin, for being so committed, Father God, to each one of us, oh Lord, that you don't like us, Panginoon, na maging madumi forever, that things will happen, things kailangan namin pagdaanan, but you are just there, you are just with us all the way, oh Lord, to guide us into masambot or mahanap kapag naliligaw, Father God. Lord, we thank you for your grace. Thank you for your so much grace, for your so much mercy, for your loving kindness. Lord, we thank you, God, for your unconditional love for each of us, Father God. Lord, we just thank you, and may we, kaya po nung sabi, may we grow, Lord God, sa'yo. May we grow in faith. May we grow into the image and likeness of you, of Jesus. From today and onwards, God, sa buhay namin, work, family, other friends, Lord God, that we may stand, Father, dun sa ground where we are in the path, oh Lord God, na gusto mo para sa amin, Father God. Lord, we just thank you, we praise you, we glorify you, in Jesus' name. And Father, we pray sa bawat isa sa amin na dumadanas ng brokenness, being buried, para matanggal yung pride, yung ambition as selfish desire. Alam po namin na hindi ito madali, pero hinihingi po namin ang biyaya na nagmumula sa iyo, na wag namin tingnan yung proseso, tingnan namin yung end result ng kung ano yung plano mo, na patungo kami sa pagiging kawamis ng aming Panginoon Jesus sa buhay namin. Hinihingi din po namin ang comfort na nagmumula sa iyo, na all things work together. We know that all things work together for good for those who love God and who are called according to your purpose. Na hindi ang mga bagay na sitwasyon na pinagdadaanan namin ang makakaagaw sa amin sa pagmamahal mo. Hindi kami maaagaw mula sa iyong mga kamay, dahil iniingatan mo kami na sa prosesong ito, hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin. Ikaw yung aming Parakletos, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu, the help alongside, that in all of these things, kaya mo kaming aliwin, kaya mo kaming comfort, kaya mo kaming bigyan ng lakas sa mga brokenness na pinagdadaanan ng bawat isa. At maraming pong salamat. And Father, to those who are not yet planted in the house of the Lord, hinihingi po namin na dalhin mo ang bawat isa sa mga tamang local congregation kung saan ikaw ay Panginoon, ikaw ay buhay, at ang salita mo ang supreme na ikaw yung nasusunod. Patuloy na maparangalan ka. Yung mga kapatid namin na nandun na sa mga local congregation na yun, i-bless mo lalo sila, na lumalim sila sa pagkaunawa at pagkaranas ng kung sino ka, dahil sila ay kabilang sa isang local congregation, planted, committed, may commitment no sa pinaglagyan mo na local congregation nila, Panginoon. Maraming pong salamat. Maluwalhati ka doon sa paglago namin spiritual, doon sa spiritual growth na gusto mong maranasan namin. Maluwalhati ka at tunay niyang mag-manifest ang buhay ni Jesucristo sa amin at sa pamamagitan namin. We glorify you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. See you po next Saturday. God bless po.